Senator JV, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes, magandang umaga, Katunying at Bok Jerry. Magandang umaga po sa atin lahat na tagapakinig ng DCRA. Ako, didiretsuhin ko na, Senator JV, sa nangyayari pong bickerings everyday at nag-overflow pa sa social media ang banatan ng ibang mga kasama yung senador. Hindi ba kayo nahihiyang maging senador ngayon? At Katunying, totoo naman po yan. No? I agree na ito siguro ang isa sa pinakabababang moment ng Senado, no? Itong nangyaring, lalo itong mga nangyaring huling mga events, talagang bumagsak ang pagtingin ng taong bayan sa Senado na alam naman natin, for several decades, ang Senado ang last bastion o democracy, laging ginagalang at inaasahan ng taong bayang titindig sa tama, no? Lagi, no? At respetado ho talaga. Kaya siyempre bilang miyembro ng Senado, ako po'y nalulungkot ngayon sa nangyayari dahil alam nyo, bukod sa pare-bangayan na lang po nangyayari para tayo nanonood ng telenovela, no? Napakaraming problema ng bayan na ating dapat kinakaharap. May oil crisis pa ho tayo, nakakalimutan ho natin. Meron tayong El Nino, meron pa tayong iba pang problema sa mga ibang bagay na sana, ako po, kaya nga po noong una, marami ang nag-aano sa akin, bakit parang hindi ka masyado nakikialam doon sa puwapalig. Mas gusto ko sanang pag-usapan ang mga bagay na ito. No? Kaya lang, andyan na po yan. Sana lang po, pag-isipan ng aking mga kasamaan na kailangan natin maibangin muli, maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado. Yan po ang pinaka-dapat natin pong magawa. Anong sa tingin mo, Senator JV, anong pinaka magandang dapat gawin ngayon para makabawi-bawi naman ang Senado? Kailangan bang leadership change ulit? Dahil yan naman lahat ay nangyari nung magkaroon din ng leadership change. Well, gaya ng sabi ko, Bok Jerry, ang dami kong binanggit na problema, no? Ng bayan na tila na sideline dahil dito sa pinapanood na bangayan sa Senado, bangayan sa politika, no? In general, no? Hindi lang sa Senado na parang pinanonood na lang po natin ang mga mga political bickerings, masyado tayong conscious sa social media. Siguro kailangan unang-una ipakita ng Senado ngayon yung na tumitindig tayo sa tama, no? Pangalawa ay siguro itong mga issue na kailangan nating na talaga nakakaapekto sa ating mga kababayan, lalo na ating mga kababayang mahihirap, o ordinaryong mamamayan natin na hinakaharap ang krisis, ipakita ho natin na tayo po ay kumikilos din, no? Pero doon po sa leadership change ay siguro tatanungin nyo, it entails a lot of sacrifice, no, para magkaroon ng magandang kasunduan, para magkaroon ng compromise somewhere dahil alam mo, I think we all agree na sa Senado na kailangan talaga magkaroon ng kaayusan to, no, dahil hindi pwede. Ako po personally nandun po ako, nalulungkot po ako araw-araw na parang wala kaming nagagawa kung hindi ito pong tungkol sa nangyaring issue na bangayan. Kaya nga, sabi ko nga ay kailangan, it entails a lot of sacrifice. In fact, Katunying, Bok Jerry, marami ang nagtaka sa akin nung unang nagkaroon ng botohan, ako po ay nag-abstain. No? Maraming tumulig sabi, hindi ka marunong manindigan, dapat yes or no lang. Bok Jerry, ay paliwanag ko lang mga dyan na ako po ay dapat inoperan maging majority leader ng bagong Senate President na si Alan Cayetano. Kaya lang sinabi ko sa kanya na ako po ay parte ng liderato rin ni Senate President Soto bilang Deputy Majority Leader at hindi ko magandang tignan na ako po ay basta-basta na lamang pong lilipat. So, kaya po, yan po ang dahilan na siyempre nagsakripisyo po tayo. Inagihan po natin yung offer. Napakahirap na itong tanggihan sa totoo lang dahil alam mo, yan po ang essentially na second most powerful position sa Senado. Nagpasalamat ka ako kay Senate President Cayetano sa kanyang tiwala. Kaya lang, kailangan ho natin tindigan yung delikadesa at yung prinsipyo natin na hindi naman magandang
ako po ay tatalikod. So yan po ang rason na polite way of saying na salamat na lang, kaya po ako ay nag-abstain dahil ako po ay nagsakripisyo. So kailangan magsakripisyo natin para magkaroon ng kaayusan. Kung ano man yun, dapat mapag-usapan dahil talagang hindi maganda ang imahe ng Senado ngayon. Sana po ay magtulong-tulong para ibangon mo dito. Aktibo po ba kayong kumikilos para mailuklok si Senator Sherwin Gatchalian upang maging Pangulo ng Senado? Actually, ako po ay nabanggit ko kanina, no? Magamat ako ay independent to una dahil ako ay nag-abstain, pero ngayon po ay associated na with the minority. Si Senator Will kasi ang napupusuan ng karamihan sa amin po sa minority block ngayon. Kaya lang, I have opened yung lines. No? Kung ako po ay pwedeng tumawid dahil sa aking posisyon na ako'y independent, identify with the minority. Kausap ko rin naman po si Senator Alan, Senate President, ang iba na para mamagitan kung ano po yung pwede namin gawin. In fact, may mga backroom talks minsan, pero ako po ay talagang kung pwedeng magkaroon ng compromise. Sabi ko nga, mahirap talaga sa ngayon, pero it will entail a lot of sacrifice kung kailangan nating isipin kung ano makakabuti sa institusyon at para sa bayan. Doon po sa bagay na yon, tingin niyo po ba ay magiging stable ang Senado o makakakita ba tayo ng stability sa Senado under the current leadership o parang magiging tuloy-tuloy na bakbakan na lang hanggang sa magkapalitan kung meron man? Personally po, ang nakikita itong nakaraang 3 linggo, tunying, dahil hating-hati talaga no? Sa ngayon, wala si Senator De La Rosa. So 12-11, talagang mainit pa yung issue, emotions are high. Parang nalulungkot man ako, pero parang, alam niyo naman po ako, Captain Coach Jerry, doon sa mga advokasya natin, ng infra, ng healthcare, at talagang yan ang gusto natin isulong at lagi kong kinukulit tuwing na pag-uusapan, parang wala ho tayong na-achieve the past 3 weeks, kundi makinig sa bangayan at dito sa iba't ibang mga pangyayari connected po rito sa nangyaring leadership change. Kaya nga sabi ko, ako yung nagdarasal na magbigayan, hindi ko nakikita magkakaroon ng magiging smooth na ano ngayon, no? Na under Alan Peter Cayetano's leadership, wala kayong nakikitang chance na magkaroon ng harmony ang magkabilang panig. Sa ngayon po, dahil 3 linggo na tayong ganito, kahapon po, akala ko nga medyo relax yung agenda kahapon. Walang biglang may fireworks pala, no? Nagkaroon, meron pa rin bagayan. At saka whether we like it or not, na the Senate now is an opposition Senate, no? Na hindi ito aligned with the administration. So, siyempre, pag ganun, paano po yung mga vital bills, no? Lalo ngayon may crisis, kinakailangan natin ng mga parang bayanihan o ano man, dahil baka nakakalimutan ho natin na makasama ko na hindi pa ho tayo nakakalabas sa crisis, sa oil crisis, no? Ang dami problema, may El Nino pa tayo hinaharap. So, yun po, we are an opposition Senate right now because of the leadership. So, yun lang. Sana ako yung nagdarasal na magkaroon talaga ng compromise somewhere para naman makabalik na kami sa trabaho at maibalik yung tiwala na taong bayan. Okay. Naku, yun din po ang gusto natin. But gusto lang natin i-emphasize, Senator JB, ang politika ay nandyan. Ang parte ng buhay natin yan, pero wag naman sanang makalimutan yung iba. Pwede namang magtrabaho ng mangyari yan, at the same time, gawin ng Senado yung trabaho niya sa yung legislative function niya. Ano po? Gusto ko lang i-emphasize yan, Senator JB. Baka kasi ang naisip naman ng iba, tigilan na ninyo yung ibang, alam ba, yung oversight functions ninyo,
at mag-focus na lang sa legislation. Hindi naman huubra yun. Tama po, Katunyeng. I agree with you 100%. Kaya nga, sabi ko noong una, mas gusto ko manatili independent para itong mga tinutulak natin na kailangan tutukan. Una yung crisis, iba pa yung healthcare, yung transport. Huwag ho natin kakalimutan no, na pag-iwanan na tayo ng ating mga karating bansa. Ngayon sa bangayan ngayon, palagay ko, lalo na tayo makapag-iwanan. Walang investment na papasok sa atin. No? Kung wala nakikitang ginagawa na positibo at progressive, no? Yes. Kaya nga, noong una, tinanong din po ako nung una, yung wala pa ito, impending na ho yung impeachment na darating, sana nga po, hindi ako pabor in the sense na sabi ko, mapag-iiwanan natin yung mga problema ng bayan. Kaya lang, since that is our constitutional duty, of course, we have to go through it, no, na yung proseso ng impeachment, no? Kaya lang, ang sabi ko nga, personally, the international community, Katunying, Bok Jerry, tingnan nyo na lang, ang number 1 and number 2 top positions natin, hindi po magkasundo. No? Pareho may impeachment. Ang Senado ngayon ay ganito po, may fireworks, hindi rin nagkakasundo-sundo. So, yung foreign investor, yung anuman positibo na kinakailangan natin, wala akong papasok, pupunta natin sa Vietnam, pupunta natin sa Bangkok at iba pa, na dapat sana sa Pilipinas pupunta para we needed the much needed investment para magbigay ng trabaho at hanap buhay sa ating mga kababayan. Dahil ako po, long term ko, gusto ko mag-invest sa infrastructure para yung negosyo lumago, para magbigay ng tunay na trabaho at alam mo, hindi buong buhay sa ayuda tayo umaasa. Dapat tunay na trabaho at hanap buhay ang ating po pinagtatrabahuhan. Kaya alam, kung ganito ang nangyayari, nakaka-frustrate. So, totoo lang po, Katunying, Bok Jerry, I am frustrated as well dito sa nangyayari na bilang isang senador na yung ating mga tunay na problema, tunay na mga bagay na tunay na dapat pagbigyan ng pansin, talagang naisasatabi dahil dito sa bagayan sa politika. Senator JB, maraming salamat po sa oras ninyo at ramdam po namin ang inyong frustration. I'm sure gusto rin po ninyong magtrabaho. Maraming salamat, magandang umaga po. Salamat po, mabuhay.